Kasunod ng naunang kabanata, sinabi ni Emperatrice Feiyu kay Kinnan, maliban na lang kung isinuko mo na ang paghahangad sa landas ng martial arts, kung hindi, kailangan mong isipin ang inyong kinabukasan. Ang paghihiwalay ngayon ay pansamantala lamang, upang mas maging mahaba ang inyong pagsasama sa hinaharap. Nang marinig ito ni Kinnan, nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, tila naunawaan na niya ang bagay na ito. Kaya't masaya niyang sinabi kay Emperatrice Feiyu, tama ka. Sinabi ni Emperatrice Feiyu kay Kinnan, at saka, naniniwala akong hindi sila maglalakas loob na gumawa ng kalokohan sa harap ko, kaya't magtiwala kang ipagkatiwala sila sa dalawang ito. Ang babae at ang lasinggero ay parehong masiglang tumango, tama, gagawin namin agad ang panatang immortal na demonyo ngayon din. Noon lamang magalang na nagtanong si Kinnan sa tatlo, hindi ko pa naitatanong ang mga kagalang-galang na pangalan niyong tatlong nakatatanda. Sumagot ang babae, ang unang pinuno ng ika-negatibo 13 na immortal domain, si Muxiaoli. Sinabi ng lasinggero, ang unang pinuno ng ika-negatibo 19 na immortal domain, si Li Jie. Nagpakilala rin ang lalaking nakatakip ang mukha, ang pinuno ng ika-negatibo 23 na immortal domain, si punong Xiang Yutian. Sa hinaharap, kung wala kang mapupuntahan o nais magsanay ng sining ng formasyon, maaari kang lumapit sa akin para maging guro mo. Magalang na sumagot si Kinnan, kung gayon, ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang dalawa, mga nakatatanda. At nagpapasalamat din ako kay punong Xiang Yutian sa inyong paggabay. Masayang iwinagayway ni punong Xiang Yutian ang kanyang kamay at sinabi kay Kinnan, walang anuman, walang anuman. Tinignan ni Kinnan sina Jiang Bilan at Prinsesa Miao Miao na nakahandusay sa lupa at naisip, sana paggising nila ay hindi nila ako sisisihin sa paggawa ng desisyon para sa kanila. Hintayin niyo ang araw na muli nating sasakupin ang unang immortal domain ng magkasama. Sa kabilang dako, sabay na itinaas ni Muxiaoli at Li Jie ang kanilang mga kamay patungo sa kanilang dalawang disipulo. Isang sinag ng liwanag ang tumama sa katawan ng dalawa, at isang portal ng espasyo ang binuksan ng dalawang pinuno ng dalawang maliliit na immortal domain. Niyakap ni Muxiaoli si Prinsesa Miao Miao at sinabing, kung gayon, tayo na. Samantala, sa loob ng hilagang rehiyon, ang malalim na hukay ay umuusok pa rin. Si Supremo Nanshi ay naghihinalo sa loob ng hukay matapos paluin ni Muxiaoli. Nang hindi siya masawi, nagtatakang iminulat niya ang kanyang mga mata at nag-isip, ako hindi pa ako patay. Ano? Mukhang ang bagay na yon sa loob ng timog langit na tarangkahan ay bahagyang nagligtas sa aking huling hininga. Ngunit ako, isang marangal na Nine Heaven Supreme, ay personal na pumunta upang puksain ang isang makalangit na immortal, ngunit nauwi sa ganitong kalagayan. Nakakahiya. Sa sandaling iyon, isang kalbong lalaki ang nakatayo at nakatingin kay Supremo Nanshi, nagtatakang nagtanong, Gil, mukhang hindi masama ang aking swerte, nakatagpo pa ako ng isang Nine Heaven Supreme na malubhang nasugatan. Pagkasabi nito, tumalo ng lalaki pababa sa hukay at tumayo sa tabi ni Supremo Nanshi. Pinagmasdan ng lalaking ito si Supremo Nanshi at sinabing, ganito kalubha ang pinsala sa katawan. Sayang naman. Tiningnan ni Supremo Nanshi ang lalaking may malakas na kapangyarihan at nababahala na naisip, ito na ba ang aking kapalaran? Ngumisi ang kalbong lalaki habang nakatingin kay Supremo Nanshi at sinabing, pero mas mabuti na ito kaysa wala. Hindi ko lang alam kung makakalikha ako ng isang Ghost Sovereign. Nagbuntong hininga si Supremo Nanshi, isang hininga na lang ang natitira sa akin, at nakatagpo pa ako ng isang malakas na tagapaglinang ng multo. Biglang natigilan ang tagapaglinang ng multo, tila mayroon siyang natuklasan. Yenen, ito ang aura ng ika-10 sa hanay ng mga immortal. Interesante. Hindi masama ang swerte mo. Tinatanong kita, gusto mo bang sumama sa akin, upang hanapin ang ikam sa hanay ng mga immortal? Samantala, sa ibabaw ng dambana, sinabi ni kataas-taasang Human Saber kay Kinnan, kasamang Kinnan, kailangan ko na ring umalis. Ang pamamaraan ng Sable sa loob ng Instant Saber ay lubos ko nang naunawaan. Ipinapaubaya ko na ito sa iyo ngayon.
Masayang tinanggap ni Kinnan ang instant saber at nagpasalamat, kung gayon, hindi na ako tatanggi. Pagkatapos nito, mabilis na umalis si kataas-taasang human saber. Naiwan si Kinnan at kinausap si Emperatrice Feiyu. Feiyu, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sumagot si Emperatrice Feiyu, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ang susunod mong dapat pag-isipan ay kung paano kaangat sa antas na pambihirang pinuno. Pagkasabi nito, naglaho siya, ngunit nag-iwan ng isang pangungusap, sana sa susunod nating pagkikita, ang iyong cultivation ay umunlad na. Sa sandaling iyon, ang plaketang jade sa loob ng sisidlan ni Kinnan ay biglang nagliwanag. Naisip ni Kinnan, dumating na kaya ang mga tao mula sa Sky Desolate Ancient Sect. Kaya't mabilis siyang lumipad palabas upang alamin kung sino ang dumating. Pagdating ni Kinnan sa labas ng pambihirang lupain, dalawang matandang lalaki ang naghihintay. Sinabi nila, kaibigan Kinnan, nalaman ng kataas-taasang patriarka ang nangyari rito, at nag-aalala siyang hahabulin ka ng mga malalaking paksyon, kaya't espesyal niya kaming ipinadala upang sunduin ka. Napakalaki naman ng karangalan mo, 2 Heaven Supreme pa ang magkasamang dumating para sunduin ka. Magalang na sinabi ni Kinnan sa dalawang matanda, maraming salamat po, mga nakatatanda. Hinaplos ng isang matanda ang kanyang balbas at sinabi, gayunpaman, nakikita kong naging napakabuti ng iyong kalagayan dito sa Liu Forbidden Land. Hindi lamang tumaas ang iyong cultivation, nagkaroon ka pa ng isang pinagpalang lupain ng immortal. Iminungkahi ng isa pang matanda, ngayong nandito na kami, dalhin mo kami sa loob para makita ang iyong pinagpalang lupain. Tutulungan ka na rin naming maglagay ng ilang mga pormasyon para sa depensa. Nang makita ito, masayang sumang-ayon si Kinnan, sige po, ipaubaya ko na po sa inyo. Halikayo, pasok po kayo. Dinala ni Kinnan ang dalawang matanda sa isang paglilibot sa loob ng pambihirang lupain. Medyo nahihiyang nagtanong si Kinnan, naisip niyo na po ba kung anong klaseng pormasyon ang ilalagay? Ngunit ito ay ikinagalit ng isang matanda. Ang pinagpalang lupain ito ay mayroon ng napakaraming magagandang pormasyon. Hindi ko na kailangang mag-alala pa para sa iyong kaligtasan. Ang dapat ipag-alala ay ang ibang mga paksyon na gustong sumalakay dito. Kinakamot ni Kinnan ang kanyang ulo at ipinaliwanag, sinuwerte lang po akong makuha ang mga formation plate na ito. Sinabi ng isa pang matanda, kalimutan mo na yan. Bumalik tayo sa mahalagang usapan. Ngayon, sasama ka ba sa amin o mananatili ka rito? Ang Liu Forbidden Area ay mayroon ng mga dalubhasang nasa antas na ruler realm na nakikipaglaban. Kung mananatili ka, bagamat hindi manganganib ang iyong buhay, magiging napakahirap na makakuha ng anumang pakinabang. Sumagot si Kinnan, mga nakatatanda, naabot ko na po ang ikalimang antas ng Heavenly Immortal. Plano kong magsanay ng mag-isa dito upang itaas ang aking cultivation sa tuktok na antas ng Heavenly Immortal, at pagkatapos ay susubukan kong umangat sa antas na pambihirang pinuno. Nang marinig ito, napaisip ang dalawang matanda. Umakyat sa antas na pambihirang pinuno. Inabot ng isang matanda ang isang plaketang jade kay Kinnan at sinabi, mabuti rin yan. Sa 9 Heavens Immortal Realm, maraming lugar para umangat sa antas na yon. Ang aming maliit na immortal domain, ang Mirnhevenethin, ay mayroon din kunin mo ang plaketang jade na ito. Kapag naabot mo na ang tuktok na antas ng Heavenly Immortal, pag-isipan mo ang iyong mga pagpipilian. Tinanggap ni Kinnan ang plaketang jade at agad na magalang na sinabi, maraming salamat po, nakatatanda. Sa sandaling iyon, tumalikod na ang dalawang matanda upang umalis at sinabing, kung gusto mong manatili rito, hindi ka na namin gagambalain pa. Magalang na yumuko si Kinnan, paalam po, mga nakatatanda. At ang dalawang matanda ay naglaho na. Biglang sumulpot ang ulo ni Spirit of the Deceased at sinabi kay Kinnan, bata, sikat ka na talaga ngayon. Pagkatapos makipag-usap sa tatlong dalubhasa sa antas na ruler realm, ngayon naman ay 2 Heavens Supreme ang naglakbay ng malayo para protektahan ka. Sumagot si Kinnan, lahat ng iyan, sa huli, ay mga panlabas na bagay lamang. Ang sariling lakas pa rin ang pinakamahalaga.
Tumalikod siya at naglakad papasok sa mas malalim na bahagi ng pambihirang lupain. Naisip niya, oras na para magsimula ng aking pagsasanay sa pag-iisa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding determinasyon. Sinimulan ni Keenan ang kanyang pagsasanay sa pag-iisa, at ang kaluluwa ng Diyos ng digmaan ay nasa kanyang tabi upang tulungan siya. Sa kanyang isipan, tahimik na kinakalkula ni Keenan, nang umangat ako sa antas na Heavenly Immortal, ang 12 paraan ng pagtatanong sa Dao sa loob ng aking katawan ay tila nagkaroon ng bagong ugnayan. Malamang ay may kinalaman ito sa aking liwanag ng Dao. Kahit hindi pa malinaw kung ito ba ay mabuti o masama, ito pa rin ay isang pagkakataon. Hangga't maaari kong ayusin at pag-isahin ang liwanag ng Dao sa 12 paraan ng pagtatanong sa Dao sa aking katawan, tiyak na tataas sa panibagong antas ang aking lakas sa pakikipaglaban. Makalipas ang 1 buwan, habang si Lamlam ay nagbabantay sa labas ng pinto, lumitaw si Haring Demonyo na si Baguang. Nagulat itong nagtanong, espiritu ng Dao ng pamilya Kin, Lamlam, hindi pa ba lumalabas si Keenan? Umiling-iling si Lamlam at sumagot, nasa loob pa rin siya ng kanyang pagsasanay. Masayang sinabi ni Mongheng Yuan J, Lamlam, kung gayon ay mauuna na ako. Sina Haring Demonyo na si Baguang at Tu Shen Liangshen ay masayang nagsabi, kami rin. Sana ay magkita tayong muli sa hinaharap. Nalungkot si Lamlam at nagtanong, aalis na kayong lahat. Ang pambihirang lupain ay maiiwan na lang sa aming dalawa ni Keenan. At siya ay nagsasanay pa. Mamamatay ba ako sa pagkabagot? Nakangiting pinayapa siya ni Mongheng Yuan J, tungkol sa pagkabagot, kailangan mo lang masanay, benefactor. Hindi makapaniwala si Lamlam sa narinig. Lumipas pa ang kalahating buwan. Si Keenan ay patuloy pa rin sa kanyang pagsasanay. Masaya siyang napangiti at naisip, hindi masama. Sa loob ng 1.5 buwan, naitaas ko ang aking cultivation sa 8 antas ng Heavenly Immortal. Ginamit ni Keenan ang kanyang 2 kamay upang tipunin ang lakas ng immortal sa kanyang dantian at naisip, dumating na ang pagkakataon. Kung ang 9 na kulay na liwanag ng Dao ay maaaring kumonekta sa 12 paraan ng pagtatanong sa Dao sa aking katawan, kung gayon ay pagsasamahin ko silang lahat. Gagamitin ko ang 9 na kulay na liwanag ng Dao bilang pundasyon at bubuo ng isang kabuuan. Sa dagat ng kamalayan ni Keenan, isang kidlat na hugis puno ang nabuo. Gagamitin ko ang anyo ng puno ng Dao. Noong nakaraan, nang sipsipin ko ang enerhiya ng demonyo, pinagsama nito ang kanon ng Battle Dao sa classic ng Supreme na sinaunang universo. Gagamitin ko ang mga yon bilang pangunahing katawan, at ang liwanag ng Dao ang magiging pundasyon. Ang espiritu ng Yumao ay natakot, inilabas ang ulo nito, at sumigaw, ano? Anong ginagawa ng batang si Keenan? Diyos ko! Napakaraming paraan ng pagtatanong sa Dao ang natutunan ng batang ito. At naglalakas loob pa siyang subukang pagsamahin ang mga ito. Pagkatapos ay sumigaw ito, ano ang ginawa mo? Bakit hindi ka kayang saklawin ng dakilang Dao? Nang marinig ito, nanatiling kalmado si Keenan. Nagtanong siya, hindi ako kayang saklawin ng dakilang Dao. Pinakalma niya ang sitwasyon at nagtanong, hindi ba't mas maganda yon? Iwinagayway ni Keenan ang kanyang kamay, gumawa ng isang hand seal, at sumigaw ng isang salita, basagin. Habang masayang nagpapatuloy si Keenan sa kanyang pagsasanay, ang espiritu ng Yumao ay nanlalaki ang mga mata at nakanganga. Ang harang sa kanyang cultivation ay nabasag ni Keenan. Agad na tumaas ng husto ang lakas ng immortal sa kanyang katawan. Ang espiritu ay nahilo at natakot. Nagtanong ito sa sarili, ang batang ito ay malinaw na nasa 8 antas lamang ng Tintin, ngunit bakit parang malapit na siya sa antas ng pambihirang pinuno? Sa sandaling iyon, ang diagramang walang may-ari ay nanginginig habang pinagsasama ang mga paraan ng pagtatanong sa Dao. Medyo nanghinayang si Keenan. Sayang, ang natitirang 10 paraan ng pagtatanong sa Dao ay natutunan ko pa lamang ang pangkalahatang balangkas. Kung matututunan ko sana silang lahat ng buo, ang puno ng Dao na ito ay magiging tunay na perpekto.
Itinabi ni Kinnan ang diagramang walang may-ari at naisip, sa ngayon, hindi na muna ako magpapatuloy sa pagsasanay. Dapat kong tingnan ang plaketang jade na ibinigay ni kataas-taasang Hong Li at pag-isipan ang susunod na lugar kung saan ako angat sa antas ng pambihirang pinuno. Ang maliit na mundo na nilikha ng Kung Sdai Hoong Dianju ay mangangailangan pa ng 1 taon bago tuluyang magbukas. Mukhang ang mga pagpipilian ko lang ay ang mundo ng Yuan Xui ng ikatlong maliit na immortal domain, ang palasyo ng langit na Zhengming ng ika-6 na maliit na immortal domain, o ang landas ng Fai Qian ng ika-19 na maliit na immortal domain. Nagmungkahi ang espiritu ng Yumao kay Kinnan, Kinnan, ang mundo ng Yuan Xui ay maaaring angkop para sayo. Nagulat si Kinnan at nagtanong, bakit mo nasabi yan? Ipinaliwanag ng espiritu ng Yumao, dahil doon nagtitipon ang maraming henyo. Hindi ba't bagay na bagay yon sa'yo? Tumango si Kinnan. Tama ka nga. Lumipas muli ang 2 buwan. Ibinigay ni Ling Lamlam ang kasalukuyang sitwasyon kay Kinnan. Sa kasalukuyan, ang labanan sa Kesi Li Zhenku ay natapos na. Lahat ng miyembro ng paksyon ng sinaunang bawal ay nalipol na, at ang 9 na malalaking paksyon ay umalis na rin sa lugar na ito. Nga pala, sabi ni Ling Lamlam, ang Painting Beast Clan ay nagbukas ng isang walang kapantay na angkan na tinatawag na sektang Zhanxiang sa ika-8 small immortal domain. Bukod pa riyan, pinuksa ni Emperatrice Fu ang 3 pang 9 Heaven Supreme. Ngayon, siya na talaga ang tunay at karapat-dapat na unang supremo. Nang marinig ni Kinnan ang mga balitang ito, masaya siyang naisip, ganyan talaga siya, karapat-dapat lang sa kanya. Kumapit si Ling Lamlam sa braso ni Kinnan at nagtanong, Kinnan, talaga bang kailangan mo nang umalis? Kung gayon, may iwan na naman akong mag-isa. Sumagot si Kinnan, Lamlam, may mga bagay akong kailangang gawin. Kung nalulungkot ka, subukan mong makipagkaibigan sa ibang mga cultivator. Tinapik ni Kinnan ang ulo ni Ling Lamlam para aluin ito. Kung gayon, aalis na ako ngayon. Makalipas ang ilang panahon, sumakay si Kinnan sa isang lumilipad na barkong immortal. Tumayo siya sa gilid ng barko, tiningnan ang langit at lupa, at naisip, ang ikatlong small immortal domain ay nahahati sa 2 rehiyon, Timog at Hilaga. Ang rehiyon sa Timog ay humina na, at ilang maliliit na pamilya na lang ang natitira na may mahinang pundasyon. Ngunit ang lahi ng Wengu at lahi ng Wu ay parehong nasa hilagang rehiyon ng ikatlong small immortal domain. Para makaiwas sa gulo, mas mabuting magsuot ng maskara. Ayoko nang habulin muli ng napakaraming tao. Makalipas ang ilang panahon, nakarating si Kinnan sa ikatlong small immortal domain. Dumaong ang barko. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw, nakarating na tayo sa hilagang rehiyon ng ikatlong small immortal domain. Mga kapwa Daoist, mangyaring bumaba na agad ng barko. Hindi kami maghihintay sa mga mahuhuli. Sumabay si Kinnan sa mga taong bumababa ng barko. Sa sandaling iyon, may isang taong sumigaw, mayroon bang Daoist na nangangailangan ng gabay? Lumapit si Kinnan sa taong ito at nagtanong, maaari ka bang maging gabay? Kung gayon, kaya mo ba akong dalhin sa mundo ng Yuan Xui? Magalang na sumagot ang lalaki kay Kinnan, syempre po. Ang pangalan ko po ay Lin Shan. Maaari ko po bang malaman ang apelyido ninyo, Daoist? Magalang na sumagot si Kinnan, ang apelyido ko ay Qin. Sinimulang magpaliwanag ni Lin Shan, Daoist Qin, mangyaring sumunod po kayo sa akin. Daoist Qin, ang mundo ng Yuan Xui ay iba sa ibang mga lugar na ginagamit para umangat sa antas ng pambihirang pinuno. Sa pasukan, mayroong isang Dharma City na tinatawag na lungsod ng 5 angkan. Ito ay itinayo ng 5 sinaunang angkan mula sa 100 sinaunang angkan, ang lahi ng Xingkong, ang lahi ng Dahao, ang lahi ng Yandao, ang lahi ng Dazai, at ang lahi ng Wengu. Kung nais mong pumasok sa mundo ng Yuan Xui, kailangan mo munang pumasok sa lungsod ng 5 angkan, patunayan ang iyong cultivation, at magbayad ng isang tiyak na halaga ng mga immortal na bato upang makatanggap ng token ng Yuan Xui. Nagulat si Kinnan at nagtanong, bakit magkasamang itinayo ng 5 sinaunang angkan na ito ang lungsod? Dahil lang ba sa mga immortal na bato?
Sumagot si Linshan, bawat taon, maraming walang kapantay na henyo ang dumarating sa mundo ng Yuan Tsui upang subukang umangat sa antas ng pambihirang pinuno. Ngunit hindi ito isang mapalad na lugar, napakataas ng tsansang mamatay sila. Dahil dito, idineklara ng 5 sinaunang angkan na hanggat maibibigay mo ang sapat na kondisyon, masisiguro nila ang kaligtasan ng mga henyong ito. Napabuntong hininga si Kinnan. Gaya ng inaasahan, walang gumagawa ng anumang bagay ng libre. Alam mo ba kung anong mga walang kapantay na henyo ang dumating kamakailan sa mundo ng Yuan Tsui? Sumagot si Linshan, hindi ko po masyadong alam ang tungkol dyan. Pero narinig ko po na hindi pa nagtatagal, isang walang kapantay na henyo mula sa sektang Extreme Life ang dumating. Pagpasok pa lang niya sa lungsod ng 5 angkan, marami na agad siyang pinatay na mga Heavenly Immortal. Sinundan ni Kinnan ang gabay ni Linshan at nagtungo sa lungsod ng 5 angkan. Napakasigla ng lugar. Isang sigaw ang maririnig sa lahat ng dako, halina! Halina! Huwag palampasin! Bukas na ang pasugalan ng sektang 9 Palaces Golden Immortal. Ang walang kapantay na henyo ng sektang Extreme Life, si Gong Wuhua, ay pumasok na sa mundo ng Yuan Tsui 3 araw na ang nakalipas. Halina't tumaya kung magtatagumpay ba siyang maging isang pambihirang pinuno. Nang marinig ito, napailing na lang si Kinnan. Saan man siya magpunta, nandoon talaga ang pasugalan ng sektang 9 Palaces Golden Immortal. Nang makita ang mga ito, tila nagising ang dugo ng pagsusugal ni Kinnan. Kaya't nagtanong siya, ipakita mo sa akin kung ano ang mga tayaan. Sa kanyang isipan, naisip niya, upang mapansin ng sektang 9 Palaces Golden Immortal at magkaroon ng sariling tayaan, tiyak na hindi ordinaryong tao iyan. Ibinigay ng tagapamahala ng sekta ang isang plaketang jade kay Kinnan. Sige po, nakatatanda. Pakitingnan po. Narito ang mga tayaan. Naisip ni Kinnan, sektang Extreme Life, si Gong Wuhua. Sinaunang sektang 3 Purities, si Yun Zhongyu. Angkan ng Wengyu, si Go Feng. 3 walang kapantay na henyo lang. Sayang naman. Plano ko sanang gamitin ang diagramang walang may-ari para tipunin ang lahat ng mga henyo mula sa mga walang kapantay na angkan, upang makuha ang kumpletong paraan ng pagtatanong sa Dao ng bawat angkan. Kailangan ko kayang ilantad ang aking sarili sa lugar na ito upang makaakit ng mas maraming henyo. Ngunit kung gagawin ko yon, baka ang mga unang darating ay ang mga malalakas na kalaban mula sa mga paksyon na may galit sa akin.